we will continue to our discussion sa hapong ito. At gayon din po, ating basahin sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 12, question and answer 31 to 32 na matatagpuan po natin sa bandang likod ng ating mga Psalter, page 19. Sa bandang likod po, sa page 19. Kung inyo na pong nakita, question 31, why is called Christ? Meaning anointed. Congregation, answer po. Because he is ordained by God the Father and has been anointed with the Holy Spirit to be our chief prophet and teacher, who perfectly reveals to us the secret counsel and will of God for our deliverance. Our only high priest, who has set us free by the blood sacrifice of the Father, and who continually leads us in cause with the Father, and our enemy, who governs us by his word and his spirit, and who guards us and gives us the freedom of his own trust. Question 32, but why are you called a Christian? Because by faith I am a member of Christ, and so I share in his anointing. I am anointed to confess his name, to present myself to him as a living sacrifice of thanks, to strive with good conscience against sin in the debilities of his life, and afterward to reign with Christ from our own creation from all eternity. Mga minamahal kay Kristo, sa ating paglapit sa banal na salita ng Diyos, sa araw na ito o sa hapong ito, tayo po ay inaanyayahan na ituon ang ating mga puso at isipan sa dakilang persona at gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Ang anointed ng Diyos, kapag pinag-iisipan natin ang kanyang buhay at ministeryo, hindi natin siya dapat isipin bilang isang taong nag-aalinlangan, nahahati ang layunin o madaling madistract tulad natin. Sa halip, malinaw sa kasulatan na ang Panginoong Hesus ay kumikilos ng may ganap na katiyakan at matibay na layunin. Ang buong buhay niya ay nakasentro sa isang dakilang layunin o dakilang misyon, ang gawin ang kalooban ng kanyang Ama at tapusin ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya. Ang iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan, tulad ng kanyang sinabi sa John o sa Aklat ng Juan, Kabanata 4:34. Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ito ang puso ng kanyang buhay. Isang ganap na pagsunod at pagtatalaga sa kalooban ng Diyos para sa ating katubusan. Mga minamahal na kapatid ko sa Panginoon, ang dakilang katotohanan ito ang binibigyang linaw sa atin ng Heidelberg Catechism, lalo na sa araw ng Panginoon, 12. Sa tanong at sagot 31, tinatanong, bakit siya tinatawag na Kristo? At ang sagot ay malinaw at puno ng kahulugan. Siya ay tinalaga ng Diyos Ama at pinahiran ng Espiritu Santo upang gampanan ang tatlong banal na tungkulin bilang ating punong propeta at guro, ating nag-iisang mataas na saserdote, at ating walang hanggang hari. Sa lumang tipan, ang mga propeta, pari at hari ay pinapahira ng langis bilang tanda ng kanilang pagkahirang at pagtatalaga sa gawain ng Diyos. Ngunit ang mga tungkuling ito, bagamat mahalaga, hindi kailanman lubos na natupad ng sino mang tao. Ang bawat isa ay may kakulangan. Ang mga propeta,
hindi ganap na nakapagpapahayag ng buong kapahayagan ng Diyos. Ang mga pari ay patuloy na nag-aalay ng mga hain na hindi kayang lubusang mag-alis ng kasalanan. At ang mga hari ay nabigo sa kanilang pamamahala dahil sa kasalanan. Ngunit sa pagdating ni Jesucristo, ang lahat ng ito ay nagkaroon ng ganap na katuparan. Tulad ng sinabi ng teologong si Herman Bavinck, "In Christ, the three offices are united, perfected and fulfilled." Kay Kristo, ang tatlong tungkulin ay hindi lamang pinagsama-sama, ito ay ginawang ganap at perpekto. Bilang ating pinakamataas na propeta, ganap niyang ipinahayag ang kalooban. Kalooban ng Diyos at ang ebanghelyo ng kaligtasan bilang ating perpektong saserdote. Inialay niya ang kanyang buhay o kanyang sarili bilang minsanang hain para sa ating mga kasalanan at patuloy siyang namamagitan para sa atin. At bilang ating walanggang hari, siya ay namamahala at nagtatanggol sa kanyang bayan. Dinadaig ang lahat ng kanyang kaaway at itinatatag ang kanyang matuwid na paghahari magpakailanman. Higit pa rito, mga kapatid, siya ay pinahiran hindi lamang ng langis, kundi mismong ng Espiritu Santo na bumaba sa kanya sa kanyang bautismo bilang patunay na ang kanyang gawain ay ganap na banal at makapangyarihan. Ngunit mga kapatid, hindi dito natatapos ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang Heidelberg Catechism ay nagpapatuloy sa isang tanong na tumatago sa ating pagkatao. Ngunit bakit ka tinatawag na Kristiyano? Tanong at sagot, 32. At ang sagot ay kahanga-hanga at puno ng biyaya dahil sa pananampalataya. Tayo ay kaanib ni Kristo at nakikibahagi sa kanyang pagkakahirang. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang kanyang pagkakakilanlan ay nagiging ating pagkakilanlan. At ang kanyang gawain ay nagiging ating gawain sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang Espiritu na nasa Kanya ibinibigay din sa atin. Kaya tayo bilang Kanyang katawan ay tinatawag na mamuhay ayon sa Kanyang banal na pagkakahirang. Sa makatuwid, ang mensahe ng salita ng Diyos ay para sa atin, ngayon ay malinaw at makapangyarihang ibinabahagi ni Kristo ang Kanyang banal na pagkakilala pananampalataya. Tayo ay tinawag upang makibahagi sa Kanyang tatlong tungkulin. Bilang mga propeta, tayo ay tinatawag na ipahayag ang Kanyang katotohanan sa isang mundong naliligaw. Bilang mga saserdote, ay tinatawag na ialay ang ating mga sarili bilang mga handog na buhay sa paglilingkod sa ating Diyos. At bilang mga hari, tayo ay tinatawag na labanan ang kasalanan, pamahalaan ng ating mga buhay sa ilalim ng Kanyang paghahari at itaguyod ang Kanyang kaharian sa ating mga tahanan, simbahan at lipunan. Sa hapon pong ito, sa ating pagninilay-nilay ngayon, naway makita natin hindi lamang kung sino si Kristo sa atin, kundi kung sino tayo kay Kristo, sapagkat sa Kanya, tayo ay hindi lamang tinubos, tayo tinawag
pinahiram at isinugo upang mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Unang bagay na ating titingnan o unang puntos, the prophetic office. Mga minamahal kay Kristo, habang pinagdinilay-nilayan natin ang persona at gawain ng Panginoong Kristo, sisimulan natin sa kanyang tungkulin bilang ganap na propeta. Ang siyang nagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Ipinapaalala sa atin ng Hebreo Kabanata 1, talatang 1 hanggang 2, na noong unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ibig pong sabihin, ang kapahayagan ng Diyos ay umabot sa sakdula nito kay Jesucristo. Sa lumang tipan, ang mga propeta ay tinalaga upang maging tagapagsalita. Alam natin, ano po ang mga propeta? Sila ang mensahero ng ating Panginoon o ng ating Diyos. Siya ay pinagkatiwalang ipahayag ang kanyang kalooban. Ipahayag o ihayag ang kanyang mga pangako at tawagin ang kanyang bayan sa pagsisisi. Sina Moses, Elias, Isaias at iba pang mga propeta ay naging tapat sa kanilang tungkulin. Ngunit, ang kanilang ministeryo ay hindi ganap. Ito ay mga anino lamang ng pagtuturo sa pagdating ng Mesiyas o ng tagapagligtas. At isa sa malinaw na huling ito ay matatagpuan sa Isaias Kabanata 61, talatang 1, kung saan ipinapahayag na ang pinahira ng Panginoon ay darating upang magdala ng mabuting balita sa mga dukha. Ang hulang ito ay ganap na natupad kay Jesucristo. Nang sabihin niya ang talatang ito sa sinagoga, kanyang ipinahayag, ngayon ay natupad ang kasulatang ito. Makikita natin to sa Lucas, Kabanata 4, 21. Dito, makikita natin na si Kristo ang tunay at ganap na propeta. Hindi lamang siya nagsasalita tungkol sa kaligtasan, kundi siya mismo ang katuparan nito. Hindi tulad ng mga propeta nagsasalita lamang sa ngalan ng Diyos. Si Jesus ay higit pa rito. Siya mismo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao tulad ng sinasabi sa Juan Kabanata 1, 14, ang salita ay naging tao at natirahan sa piling natin. At sa Juan 1:18, siya ang nagpapakilala sa Diyos na hindi kailanman nakita ng tao. Kaya bilang ating punong saserdote o propeta at guro, ganap niyang ipinahayag ang kalooban ng Diyos tungkol sa ating kaligtasan. Wala nang kulang, wala nang lihim na kaalaman na kailangan pa nating hanapin sa labas niya. Tulad ng kanyang sinabi sa aklat ng Juan, Kabanata 15, talatang 15, lahat ng narinig ko sa aking Ama ay ipinapaalam ko sa inyo. Ang kanyang kapahayagan ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman, ito ay nagbibigay rin ng buhay sa kanyang mensahe, ipinahayag niya ang kapatawaran sa mga makasalanan, kalayaan sa mga alipin ng kasalanan, at pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa kanya ang katotohanan ay hindi lamang naririnig, ito ay nararanasan. Ngunit mga kapatid,
May panganib na kaakibat ang dakilang pribilehiyong ito. Maaari nating marinig ang tinig ni Kristo, ngunit maaari namang piliin na huwag itong pakinggan sa dami ng mga ingay sa ating panahon. At alam natin, napakadaming pwedeng umagaw ng atensyon upang masalo pa nating mapakinggan o alamin ang katotohanan. At sa panahong ito, may mga nagre-reject din ng salita ng Panginoon. So maaaring maraming maka-impluwensya para mapakinggan ang katotohanan o ang mabuting balita ng kaligtasan. Madaling matabunan ang malinaw na tinig ng Panginoon. Kaya tayo'y tinatawagan na maging masigasig at sadyang makinig sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hindi sapat ang basta pakikinig lamang, kinakailangan ang pagsunod at pagtitiwala. Ngunit, hindi dito natatapos ang ating tungkulin sapagkat ayon sa Heidelberg Catechism, dahil tayo kaisa ni Kristo sa pamagitan ng pananampalataya, tayo rin ay nakikibahagi sa Kanyang pagkahirang. Ibig sabihin po, hindi lamang tayo tagapakinig ng dakilang propeta. Tayo rin ay pinahiran upang ipahayag ang Kanyang pangalan sa harap ng sanlibutan. So malaki ang ating gampanin, malaki ang ating tungkulin upang ipahayag ang salita ng Panginoon at marami ring makapakinig kapag tayo'y nagpahayag nito. Sa praktikal na paraan, ito ay nangangahulugan na sa loob ng simbahan. Tayo ay aktibong nagpapahayag ng ating pananampalataya at nagpapatibayan sa isa't isa sa katotohanan ng Diyos. Mga kapatid, hindi naman tayo pwedeng lumago sa sarili lang natin. Kaya nga meron tayong fellowship, may sama-sama tayong pag-aaral ng salita ng Diyos at ito'y nakakatulong para tayo'y maging malakas sa ating pananampalataya. Sa ating mga tahanan, tayo may pananagutang turuan. Wala pa ho kaming anak. Kaya yung may mga anak, may katungkulan sila. They are responsible and accountable to do that. Kailangan yon. Malinaw po yon. Kami, dalawa lang Kaya nagtuturoan na lang. Si Bella. Nakakaintindi rin ng konti si Bella. Siyempre, limited lang ang pwedeng maintindihan. At sa mundo, tayo ay tinatawag na maging mga saksi ni Kristo. Ipinahayag siya hindi lamang sa salita, kundi sa ating pamumuhay. Kaya, mahirap intindihin ng isang taong parang bokal o masalita, but in action o in application, hindi naman nakikita yung kanyang buhay na talagang akma doon sa ipinangangaral ng salita ng Diyos. Mahirap po iyon. Kabulaanan pagka gano'n. So dapat magkaakma, dapat nagkakasundo yung salita at yung gawa. Bagamat hindi madaling gawin ang bagay nito. Hindi madali ang gantong pagtawag, bisan ito ay nakakatakot. Bisan tayo ay nag-aatubuli dahil sa takot sa pagtanggi o pag-uusig. Ngunit ang ating kaaliwan na ito, hindi tayo nag-iisa. Ang banal na Espiritu ang patuloy na gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin at nagbibigay ng lakas upang tayo ay maging tapat sa ating tungkulin tulad ng ipinapaalala sa unang Juan, Kabanata 2:27. Kaya mga kapatid, habang kinikilala natin si Kristo bilang ating ganap na propeta, naway hindi lamang tayo makontento sa pakikinig sa kanyang tinig. Sa halip,
naway tayo ay tumugon ng may pananampalataya at pagsunod at buong tapang na ipinahayag ang kanyang pangalan upang ang mundo ay makakilala sa kanya na siyang daan, katotohanan at buhay. Pangalawang puntos po kayong maglala mga kapatid, tatlo lang po ito. The priestly office, mga minamahal kay Kristo, matapos nating makita ang kanyang tungkulin bilang propeta, ngayon ay ituon naman natin ang ating pansin sa kanyang gawain bilang ating dakilang saserdote. Ang tungkulin ng isang saserdote ay magdala ng tao sa Diyos upang maging tagapamagitan sa Diyos. Upang maging tagapamagitan ng banal na Diyos at na makasala ng tao. At ito ang ginawa ni Kristo sa pinakadakila at ganap na paraan. Ipinapahayag ng Hebreo Kabanata 1 talatang 3 na matapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ay lumuklok sa kanan ng kamahalan sa kalangitan o sa kanan ng Diyos ang mga mapangyarihan sa lahat. Dito natin makikita ang puso ng kanyang pagkasaserdote, ang paglilinis ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at ang kanyang patuloy na pamamagitan para sa atin sa harapan ng Ama. Sa lumang tipan po, ang mga pari ay nagsilbing tagapamagitan sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga hain at pananalangin para sa bayan. Ngunit ang kanilang mga sakripisyo ay pansamantala lamang. Ang paulit-ulit na paghahandog ng dugo at hayop ay hindi kailanman nagbibigay ng ganap na kapatawaran o kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ngunit kay Jesucristo, natagpuan natin ang ganap na katuparan ng lahat ng ito. Siya ay hindi lamang ang pari, siya rin ay mismong handog. Tulad ng sinasabi sa Hebreo Kabanata 12, siya ay pumasok minsan para sa lahat sa dakong kabanal-banalan, hindi dala ang dugo ng mga hayop, kundi ang kanyang sariling dugo at sa gayon ay nagkamit ng walang hanggang katubusan. Hindi tulad ng mga saserdote noon na paulit-ulit ang paghahandog. Si Kristo ay nag-alay ng minsan lamang at iyon ay sapat na magpakailanman. At iyon ay sapat. At ayon sa Hebreo Kabanata 10, talatang 12 hanggang 14, sa pamamagitan ng isang handog, ang kanyang pinaging ganap magpakailanman ang mga pinagiging banal. Ngunit mga kapatid, hindi nagtapos sa kusang gawain ng Panginoon. Siya ay muling nabuhay, umakyat sa langit at ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At doon siya ay patuloy na namamagitan para sa atin. Tulad ng sinasabi sa Roma Kabanata 8:34, si Kristo ang namatay, higit pa riyan, siya ay muling nabuhay at patuloy at ngayon ay nasa kanan ng Diyos na mamagitan para sa atin. Siya ang ating tagapamagitan na patuloy na nagtatanggol sa atin laban sa lahat ng paratang. Kaya't ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating sariling katapatan, kundi sa kanyang natapos na gawa at patuloy na namamagitan. So, dahil po dito, tayo ay ginawang banal at tinawagin upang makibahagi sa kanyang pagkasaserdote. Ayon sa Heidelberg Catechism, tayo ay pinahiran upang ihandog ang ating mga sarili. Ang ating buong buhay ay dapat maging isang patuloy na pagsamba
sa Diyos. Hindi lamang tuwing linggo o sa loob ng simbahan. Bagamat alam natin yung Lord's Day, ito po'y napakahalaga. Kundi sa bawat aspeto ng buhay, sa ating trabaho, pag-aaral, pakikitungo sa pamilya, o sa pang-araw-araw na gawain o pang-araw-araw nating buhay. Lahat ng ito ay maaaring maging banal kung ito ay ginagawa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon o ng ating Diyos. Tulad ng pangyaya sa atin sa Roma, Kabanata 12:1, tayo tinatawag na ihandog ng buo ang ating mga sarili, ang ating katawan bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Kasabay po nito, ang pagiging saserdote ay may kaakibat na panawagan sa kabanalan. Ang mga pari noon ay kailangan maging malinis upang sa kanilang paghahandog o paglapit sa Diyos, at gayon din, yun din naman ang sinasabi sa atin. Yung ating buong sarili ay inihahandog natin sa Diyos. Ibinibigay natin sa ating Panginoon. Ang ating puso, ang ating isipan at mga gawa, hindi upang makamit ang kaligtasan, kundi bilang tugon sa kaligtasan na ating tinanggap na kay Kristo. Kaya nga po, yung ating faith, ito'y nagbubunga ng good works. Kaya tayo nakakagawa ng mga mabuting bagay sapagkat tayo binago na ng ating Panginoon. Meron na tayong personal relationship with God. Kaya mga kapatid, habang kinikilala natin si Kristo bilang ating dakilang saserdote, naway makita natin ang dalawang dakilang katotohanan. Una, ang katiyakan ng ating kaligtasan dahil sa kanyang minsanang sakripisyo at patuloy na pamamagitan. Ikalawa, ang ating pagtawag na mamuhay bilang mga saserdote, pag-aalay ng buong buhay bilang pasasalamat sa Diyos. Naway ang buhay ay maging isang handog na kalugod-lugod sa Kanya habang tayo'y nananatiling nakasandig sa biyaya at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po at kahuli-hulihan, the kingly office. Mga minamahal kay Kristo, matapos nating makita ang Kanyang gawain bilang propeta at saserdote, ngayon ay dumako tayo sa kanyang ikatlong tungkulin bilang ating walang hanggang hari. Ipinahayag sa Hebreo Kabanata 1, talatang 3, na matapos niyang ganapin ang pagtubos, siya ay lumuklok sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat. Ang larawang ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang tagumpay, kundi ang kanyang paghahari, isang paghaharing may ganap na kapamahalaan sa lahat ng bagay. At sa lumang tipan, ang mga hari ay tinalaga upang mamuno, magtanggol at magbigay ng direksyon sa bayan ng Diyos. Sila ay inaasang maghari ng may katarungan, ipinagtatanggol ang mahihina at itinataguyod ang kapayapaan, ngunit kahit ang pinakadakilang hari tulad ni David at Solomon ay hindi naging perpekto. Ang kanilang paghahari ay may bahid ng kasalanan at kahinaan, at ang kanilang makaharian ay pansamantala lamang. Ang lahat ng ito ay nagtuturo sa pagdating ng tunay at ganap na hari, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Matapos siyang magtagumpay sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, kanyang ipinahayag ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Sa Mateo, Kabanata 28, talatang 18, ang kanyang paghahari ay walang hanggan at walang kapantay.
Hindi ito limitado sa isang lugar o panahon. Ito ay sumasaklaw sa buong sanlilikha at sa bawat aspeto ng ating buhay. Siya ang namamahala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu at siyang nag-iingat sa atin laban sa mga kaaway. Sa isang mundong puno ng tukso, kaguluhan at pagsubok, napakalaking kaaliwan ang katotohanan si Kristo ang ating hari. Hindi tayo pinababayaan sa ating sarili tulad ng kanyang pangako sa John 10:28, walang sino man na makakaagaw sa atin mula sa kanyang kamay. Ang kanyang paghahari ay hindi mapang-api, kundi mapagligtas. Isang paghaharing puno ng katarungan, awa at katotohanan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Tayo ay ligtas, iniingatan at kinagabayan. Ngunit mga kapatid, ang kahangahangang katotohanan ito ay may kaakibat na pagtawag, sapagkat dahil tayo ay kaisa ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo rin ay nakikibahagi sa kanyang paghahari o pagkahari. Ayon sa Heidelberg Catechism, tayo'y pinahiran upang lumaban sa kasalanan at sa dyablo. Sa buhay na ito at pagkatapos ay maghahari kasama niya magpakailanman. Ibig pong sabihin, ang buhay kay Kristo ay hindi isang buhay ng pagiging kampante. Ulitin ko po mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi isang buhay na pagiging kampante. Ito ay isang pakikipaglaban. Tayo tinatawag na labanan ang kasalanan sa ating sariling puso. Tanggihan ang mga tukso ng mundo at tutulan ang paglilinlang ng dyablo. Ngunit, ang laban na ito ay hindi laban na walang katiyakan. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay may katiyakan ng tagumpay. Nadaig ninyo ang masama, hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil sa Kanya na ating hari na nagtagumpay na. So makikita natin ito sa 1 John chapter 2, verse 13. Higit pa po rito, tayo ay may dakilang pag-asa, hindi lamang tayo nakikipaglabang sa kasalukuyan, tayo rin ay patuloy sa isang maluwalhating hinaharap. Darating ang araw na si Kristo ay babalik sa kanyang kaluwalhatian at sa araw na iyon, tayo maghahari kasama niya sa bagong langit at bagong lupa. Ang kanyang kaharian ay magiging ganap at tayo'y makikibahagi sa kanyang walang hanggang tagumpay. Kaya, mga kapatid, habang kinikilala natin si Kristo bilang ating hari, naway tayo'y magpasakop sa kanyang pamamahala ng may kagalakan at pagtitiwala. Mamuhay tayo bilang mga tapat na mamamayan ng kanyang kaharian at may tapang sa pakikipaglaban sa kasalanan, may kababaang loob sa pagsunod sa kanyang kalooban, at may pag-asa sa kanyang pagbabalik, sapagkat tayo'y naglilingkod sa hari na hindi kailanman matatalo at maghahari magpakailanman. Mga minamahal kay Kristo, habang tinatapos natin ang ating pagninilay-nilay, naway malinaw sa atin ang dakilang katotohanan ito. Si Jesucristo ay pinahiran upang tuparin ang ating katubusan. At ganap niya itong nagawa bilang ating propeta. Ganap niyang ipinahayag ang katotohanan at ang kalooban ng Diyos para sa ating kaligtasan. Bilang ating dakilang saserdote, inialay niya ang kanyang sarili upang linisin tayo mula sa ating mga kasalanan at patuloy siyang mamagitan para sa atin. At bilang ating walang hanggang hari, siya ay namamahala, nagtatanggol at nag-iingat sa atin sa ilalim ng kanyang makapangyarihang paghahari. Ngunit mga kapatid,
Ang Ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ito rin ay tungkol sa kung sino tayo ngayon dahil sa Kanya. Sapagkat tayo na Kanyang tinubos ay hindi lamang tumatanggap ng biyaya, kundi tinatawag ding makibahagi sa Kanyang banal na pagkahirang sa pamagitan ng pananampalataya. Tayo ay ginawang mga kabahagi sa Kanyang tatlong tungkuling, kaya't mamuhay tayo ayon sa ating pagkatawag bilang mga propeta na tapat na nagpapahayag ng Kanyang pangalan at katotohanan sa gitna ng isang mundong naliligaw bilang mga saserdote na nag-aalay ng ating buong buhay bilang handog ng pasasalamat, banal at kalugod-lugod sa ating Diyos. At bilang hari o mga hari na may tapang na lumalaban sa kasalanan, tumatanggi sa tukso at namumuhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo. Naway ang ating mga buhay ay makilala sa pamagitan ng katapatan, tapang at pagpapakumbaba habang patuloy tayong naglilingkod sa Kanya, ang ating propeta, pari at hari, at sa gitna ng ating pakikipaglaban at paglilingkod, hawakan natin ang dakilang pag-asang ipinangako sa atin. Darating ang araw na tayo'y maghahari kasama niya magpakailanman sa Kanyang walang hanggang kaharian. At sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po